Mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig ngayon, lalong-lalo na sa mga masusugid na tagapakinig sa himpilang ito. Unang-una po sa lahat, ako si Rodolfo. Nakatara kami sa isang maliit na nayon sa Negros at hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala ang lungkot at pangungulila sa puso ko dahil sa pagkawala ng tatay. Madalas kong inaalala at ikinakwento ang mga nangyari noong buhay pa siya. Mula sa mga simpleng araw na magkakasama kami hanggang sa gabing maglaho ang liwanag na inaasam-asam namin bilang pamilya. Si tatay ay isang magiting na albularyo sa baryo. Kilala, napatunayan na at iginagalang ng marami. Lagi akong nakabuntot sa kanya. Sinusunod bawat galaw at tinatanong ang bawat ritual at dasal. Ako lang ang anak niya. At palagi rin kaming magkasama ni Lola Nieves na laging nasa tabi namin na handang tumulong. Ang aming buhay noon ay payak pero puno ng mga paniniwala at tungkulin. Ang pagiging albularyo ay hindi lang gawain kundi paraan ng pamumuhay. Tanda ko ang araw na iyon. Piyesta sa aming bayan. Nagkakasiyahan kaming tatlo nang biglang may isang kaawa-awang ale na humarap kay tatay at nagmakaawa ng tulong. Sabi niya, kinukulam daw ang asawa niya at malapit na raw mamatay kung hindi maagapan. Hindi nagdalawang isip si tatay. Isinantabi niya ang kasiyahan at agad kaming tumungo sa bahay ng ale. Nang marating namin ang bahay, malala na ang kalagayan ng lalaki. Nanginginig, maputla, at may amoy na hindi ko malilimutan. Para bang amoy na susunog na buhok at ibang bango na konektado sa pangungulam. Hindi na tinanong ni tatay kung ano ang nagawa ng lalaki o kung bakit nangyari iyon. Ginawa niya ang tungkulin bilang isang manggagamot. Akala namin ordinaryong kulam lang ang kanilang haharapin. Pero lumabas na mas malakas ang nilalang na iyon kaysa sa inaasahan. Nakita kong unti-unting humina si tatay. Nahirapan siyang huminga at hindi epektibo ang unang mga orasyon. Sa gitna ng pagod at hirap, sabay silang nahimatay si tatay at si lola, habang ang pasyente ay nananatiling hindi maaliw. Inakalang gigising si tatay pagkatapos ng saglit, pero hindi na siya bumangon. Parang kailan lang ay naroon siya, nakangiti, matatag, at bigla na lang nawala sa isang iglap. Dumurog sa amin ng buong baryo ang balitang iyon. Umuwi kaming luhaan at nagdalamhati ng walang makapaniwala sa biglaang pagkawala niya. Bago tuluyang pumikit ang mga mata ni tatay, hinawakan niya ang kamay ko at bumulong ng mahina. Ang mga salitang iniwan niya ay paulit-ulit kong binabalikan sa isip. Huwag mong sayangin ang pinaghirapan ko. Palayain mo ang kaluluwa ko sa mangkukulam. Sumunod ka sa yapak ko, anak. Sigurado akong mas mabagsik ka kaysa sa akin. Simula noon, unti-unting binalot ng galit ang puso ko laban sa mangkukulam na pumatay kay tatay. Mahal na mahal ko siya at sa bawat paghinga ko ay parang naririnig ko pa ang huling bilin niya. Dahil dito, lalong tumindi ang pagnanais kong gumanti. Hindi lang para makuha ang hustisya, kundi para maibalik ang kaluluwa ng tatay ko na pinapahirapan pa rin ang sumpa. Kinausap ko si Lola tungkol sa mga huling salitang iniwan ni tatay. Hindi na siya nagulat. Kabisado raw niya ang lahat ng hakbang para sanayin ang isang magiging albularyo. Sa mga mata ni Lola, nakita ko ang parehong sakit at tabang
Parang matagal na rin niyang hinihintay ang araw na may magpapatuloy ng tungkulin ng aming pamilya. Handang-handa siyang tulungan ako. Kahit alam naming pareho na delikado ang landas na tatahakin ko. Doon ako nanindigan. Hindi ko hayaang masayang ang sakripisyo ni tatay. Nangako akong babawiin ko ang kaluluwa niya at bibigyan ng hustisya ang ginawa ng mangkukulam. Kahit gaano kahirap ang pagsasanay, kahit gaano kadilim ang mga ritual at dasal na kailangan kong matutunan, gagawin ko ang lahat para maging mas mabagsik kaysa kay tatay. Tulad ng sinabi niya sa kanyang huling hininga. Sa bawat araw na lumilipas, inuukit ko palagi sa isip ko ang pangakong iyon. Hindi kita bibiguin, Itay. Madali lang sanang hulihin ang kahinaan ng mangkukulam na yon. Ngunit tandaan mo, Apo, hindi basta-basta ang kalaban natin. Hindi siya nag-iisa. May kasangga siyang masyadong malakas. Kaya niya nagawang patumbahin ang tatay mo ng ganon kabilis. Kung wala ang tulong ng nilalang na iyon, matagal na siyang natalo ng tatay mo. Ibig sabihin, Lola, kung ako ang makakatuklas ng kahinaan niya, may pag-asa akong mapatay siya at mabawi ang kaluluwa ni tatay. Oo, Rodolfo. Posible. Pero hindi madali ang landas na tatahakin mo. Kailangan mong sumasailalim sa mahaba at mapanganib na pagsasanay. Pupunta ka sa mga liblib na bundok kung saan ang hangin ay tila may sariling buhay. Sa mga lumang simbahan na matagal nang iniwan ng mga tao at sa mga libingang binabantayan ng mga espiritu ng nakaraan. Sa bawat hakbang, susubukin ka ng takot, gutom, at mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mga mata. Walang madaling paraan, pero manalig ka. Papanigan ka ng mga persang gustong gumabay at maging kasangga mo. Ang tanong, Apo, handa ka na ba sa lahat ng ito? Handa na ako, Lola, para kay tatay at para sa mga taong matutulungan ko balang araw bilang albularyo. Kailangan kong harapin ang bawat anino, bawat halimaw, at bawat pagsubok. Gagawin ko. Sana handa na rin ang mangkukulam na yon dahil ihahatid ko siya sa huling hantungan niya. Nag-abot si Lola ng isang makapal na libreta. Lumang kwaderno na may amoy ng dahon at usok ng insenso. Simula nang mapasa kamay ko iyon, gabi-gabi ko itong binabasa bago matulog. Kinakabisado ko ang bawat pahina, bawat titik ng mga dasal at orasyon na nakasulat sa maitim na tinta. Hindi lang libreta ang naging kaibigan ko. Tuwing umaga, lumalapit ako sa mga halamang gamot sa bakuran. Yerba buena, dahon ng bayabas, ugat ng luya. Kinakausap ko sila na parang mga matandang nakikinig. Hinihiling na maging magaan ang loob nila sa akin upang mas lalo silang maging mabisa kapag dumating ang oras na kailangan ko sila. Sabi pa ni Lola, ang mga halaman ay may sariling espiritu. Kapag naramdaman nilang may respeto ka, handa silang tumulong at magbigay ng lakas sa iyo. Kaya't bawat dahon at sanga, pinasasalamatan ko, inaamoy, at binibigyan ng dasal bago pitasin. Ngunit kahit gaano kaabala ang isip ko sa pag-aaral, hindi nawawala ang bigat ng gabi. Sa katahimikan, bumabalik ang mga alaala ni tatay. Ang kanyang boses, ang paraan ng pagtawa, ang lakas ng mga kamay niyang laging handang magpagaling. Madalas akong mapahagulgol. Walang pakialam kung marinig man ni Lola ang mga iyak ko. Hindi ko kayang tanggapin na wala na siya, na hindi ko na maririnig ang mga payo niya habang nagsasanay ako. Sa bawat dasal bago matulog, paulit-ulit ang hiling ko. Sana hindi ka nahihirapan, Tay. Sana bantayan mo ako habang natututo
Sana lumakas pa ako at maging karapat-dapat sa pamana mo para may pagiganti kita at mapagbayaran ng mangkukulam ang lahat ng ginawa niya. Dinala ako ni Lola sa bundok pero hindi siya pumasok kasama ko. Hanggang sa paanan lang ako sinamahan niya. Doon siya tumigil at tumingin lang sa akin ng matagal bago umalis papunta ng bayan. Alam kong may tiwala siya sa kakayahan ko, pero ramdam ko rin na iniiwanan niya ako ng mag-isa, hindi para takutin ako, kundi para subukin ang tapang at puso ko. Kinuha ko ang libreta, dumukot ang tinapay sa supot at umakyat ng mag-isa. Sa simula parang ordinaryong paglalakad lang, mababang ihip ng hangin, amoy ng lunti ang damo, at ang tunog ng mga dahon na kumakalos ko sa ilalim ng aking mga paa. Ngunit habang tumataas ang landas, para bang unti-unting nagbago ang paligid. Ang siklab ng araw ay parang napipi at ang hangin ay nagiging mabigat na parang may bumabagtas na ibang hininga. Sa pagpasok ko pa sa isang malawak na parte, nakakita ako ng isang matandang balete na nakatayo sa bandang gitna. Ang mga ugat ay nakapisak sa lupa na parabang nakahawak na mga lihim ng bundok. Wala nang ibang tao. Wala akong napakinggang hagulgol ni Lola o yabag ng sino man maliban sa sarili kong tibok. Doon sa ilalim ng balete, unti-unting nabuo ang anyo ng isang nilalang. Hindi basta duwende o mangkukulam, kundi isang tagapag-ingatang espiritu ng tubig at lupa. Tahimik, matanda na, at may titig na malamlam na parang sinag ng buwan. Hindi siya sumugod o nagpakitang takot. Sa halip, tinanong niya ako ng diretso. Ramdam sa tinig ang timbang ng maraming panahon. Bakit ka pumasok mag-isa, anak ng albularyo? Para sa tatay ko po. Para kunin ang kaluluwa niya ay tama ang pagkakamali. Huminto siya at dahang-dahang ngumiti na parang may alam na hindi ko pabatid. Makinig ka, sabi niya. Ang tunay na pagsubok hindi nasusukat sa lakas ng dasal o dami ng alam mong orasyon. Nasusukat ito sa kalinisan ng iyong intensyon. Kung sisikapin mo dahil sa galit, magiging madilim ang anumang kapangyarihan na makukuha mo. At inabot niya sa akin ang isang maliit na sisidlan na gawa sa puting bato. Kasinlaki lang ng hinlalaki. Ito ang bato ng guni-guni. Sa oras ng labanan, ipapakita nito ang lihim at kahinaan ng kalaban. May mga bagay na nakatago sa dilim, pero hindi ito magbubukas kung ang puso mo ay nababalot ng paghihiganti lamang. Nang tanggapin ko ang bato, tumago sa palad ko ang malamig na kirot na tila humahaplo sa buto. Hindi ito sandata lang, parang salamin na nagmumungkahi ng paglilinis. Mag-isa akong bumalik sa daan, bitbit ang libreta at ang maliit na sisidlan sa bulsa. Walang kasamang pang-uyam ni Lola, walang saksi sa aking pagluha, maliban sa ipin ng hangin at mga alikabok ng bundok. Habang naglalakad pababa, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili, hindi lang lakas ang kailangan, kundi awa at paglilinis ng puso. Hawak ko ang gantimpala, ngunit ramdam kong nagsimula na rin ang pinakamahirap na bahagi ng pagsasanay. Ang paglaban hindi lang sa iba, kundi sa sarili kong galit. Pagkatapos ng pagsubok sa bundok, sinunod ko ang bilin ni Lola na pumunta sa lumang simbahan na iniwan na ng mga pari at matagal nang pinagkukwentuhan ng mga kababalaghan. Madilim na nang makarating ako.
Ang hangin malamig at parang may kasamang bulong na hindi ko maipaliwanag. Pumasok ako sa loob ng gusali. Basag na ang mga bintana at ang mga upuan ay natatakpan ng makapal na alikabok. Sa gitna ng altar, may nakatayo na nilalang. Mahaba ang mga braso, nakalawit ang dila, at ang mga matay parang apoy na pula. Nang maglakad ito papalapit, biglang bumigat ang katawan ko. Hindi ako makagalaw. Nagsimula itong maglabas ng ingay na parang sabay-sabay na iyak at sigaw ng daang-daang tao. Sinubukan kong bigkasin ang mga usal na kabisado ko mula sa libreta, pero nanginginig ang boses ko. Bawat hakbang ng nilalang, para bang nawawalan ako ng pag-asa. Napaluhod ako. Sumabog ang luha sa mga mata. Gusto ko nang sumuko. Ang puso ko parang inihigop ng takot at lungkot. Pinikit ko ang mga mata ko at doon sa dilim nakita ko si tatay. Nakatayo siya. Maamo ang mukha niya at ngumiti sa akin. Anak, huwag kang titigil. Nandito lang ako. Kakayaanin mo to. Sabi niya, malinaw at mahina. Parang may apoy na biglang sumiklab sa dibdib ko. Binuksan ko ang mga mata at naramdaman kong gumaan ang paligid. Nabitawan ko ang takot. Tumayo ako at muling binigkas ang dasal. Mas malinaw. Mas buo ang loob. Napatras ang nilalang. Umuungol at nagwawala. Hanggang sa tuluyan itong matunaw sa hangin. Naiwan lang ang amoy ng nasusunog na insenso. Paglapit ko sa altar, may lumitaw na maliit na kahon na yari sa lumang kahoy. Binuksan ko ito sa loob at may puting bato na kasing linaw ng hamog. Nang hawakan ko ito, dumaloy sa kamay ko ang malamig, ngunit napakagaan na enerhiya. Alam ko kaagad kung ano ito. Ang sabi ni Lola, ito ang bato ng gabay, isang gantimpala na nagbibigay ng malinaw na paningin sa tuwing malilito ang puso at isipan ng albularyo. Bitbit ang bato. Lumabas ako ng simbahan. Habang humihinga ng malalim, basang-basa ang pisngi ko ng luha. Pero may kakaibang tapang nasa puso ko. Para kay tatay, para sa mga taong ililigtas ko pa lang. Pagka-uwi ko kay Lola, agad niya akong niyakap ng mahigpit. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak habang nakabaon ang mukha ko sa balikat niya. Lola, pagod na ako. Pero hindi ako susuko. Lahat titiisin ko para sundin ang bili ni tatay. Nanginginig kong sabi. Hinagod ni Lola ang likod ko. Pinapawi ang bawat bigat ng hikbi. Apo, tandaan mo, ang pagod at hirap ay bahagi ng paglakas. Huwag kang matakot. Kasama mo kami sa panalangin. Mahinahon niyang tugon. Pero alam kong hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Nasa isip ko na ang susunod na pagsubok. Ang makasaysayang sementeryo. Ang pinakamapanganib daw sa lahat. Doon, kailangang buo ang loob at malinaw ang isip. Bago ko marating iyon, kailangan ko pang maghanda. Nagporsiga ako sa araw-araw. Nagdasal ng walang palya. Nag-insenso at paulit-ulit na inaral ang mga dasal mula sa libreta. Pawis at dugo ang kapalit ng bawat hakbang. Akala ko sapat na ang lahat ng paghahandang iyon. Pero isang gabi, habang nag-iisa ako sa gilid ng batis, biglang may mga boses na gumapang sa hangin. Mababa, malamig, at parang mula sa kailaliman ng lupa. Rodolfo,
Kung aanib ka sakin, palalayain ko ang kaluluwa ng tatay mo. Hindi mo na kailangang maghirap. Kayang-kaya kong ibalik siya sa buhay kung papayag ka. Nagliyab ang hangin sa paligid ko. Sobrang init. Namalas ko ang mga salitang iyon na parang musika sa tenga. Isang pangakong matagal ko nang pinapangarap. Ramdam ko ang tukso. Ang kaunting kagustuhang matapos na ang lahat ng sakit. Pero kasabay ng bulong, narinig ko rin ang tinig ni tatay sa alaala ko. Anak, huwag mong kalilimutan. Ang madaling daan ay bitag ng kadiliman. Pinikit ko ang mga mata ko. Pinilit kong balikan ang amoy ng insenso sa lumang simbahan. Ang malamig na hangin sa bundok. At ang ibinigay sa akin doon. At ang mahigpit na yakap ni Lola. Doon ako kumapit. Hindi ko rin nakakalimutan ang paalala ng nilalang sa balete. Hindi ako aanib sa iyo. Hindi mo pag-aari ang kaluluwa ng tatay ko. Mariin kong sabi, kahit nanginginig na ang boses ko. Biglang umaalingaw-ngaw ang nakakasulasok na tawa mula sa kalawakan. Malamig ito. Parang puno ng galit. Ngunit hindi na ako natitinag. Kahit naririnig ko pa ang paulit-ulit na pang-uudyok gabi-gabi. Alam kong hindi ko ibibigay ang kaluluwa ko sa dilim. Unti-unti naramdaman kong nagbubunga na ang lahat ng pagod at hirap na tiniis ko. Parang bawat dasal at bawat gabing walang tulog ay may kaakibat na gantimpala. Lumalakas na ang loob ko. Pati ang katawan ko ay tila mas matibay na kaysa sa dati. Sa mga unang linggo, simpleng paghilom lang ng sugat ang kaya kong gawin. Mga galos, lagnat, at karaniwang karamdaman. Pero ngayon, kaya ko nang gumamot ng mas malalim. Hindi na ako nangangapa sa bawat orasyon. Kabisado ko na ang tamang timpla ng mga halamang gamot at ang bigat ng bawat salita sa dasal. May mga taong lumalapit na sa akin, dalang sakit na hindi kayang ipaliwanag ng doktor. At sa tulong ng mga itinuturo ni Lola at ng mga espiritong gumagabay, nagagawa ko ng magpagaling ng paunti-unti. Hindi na rin ako natatakot sa mga nilalang na dati pinapangarap ko lang na harapin. Kung dati, ang pangalan pa lang ng mga aswang ay nagdudulot na ng kilabot, ngayon ay kaya ko na silang labanan nang walang pag-aalinlangan. Minsan ay nasusumpangan ko silang naglilibot sa mga liblib na gubat o kaya na may nag-aabang sa mga mahihinang biktima sa mga kalsadang walang ilaw. Sa bawat pagharap ko, ramdam ko pa rin naman ang tibok ng puso kong dati ay puno ng takot. Ngunit ngayon ay matatag at handang sumabak. Hindi ko man sabihin sa iba, alam kong iba na ako ngayon. Hindi na ako ang batang umiiyak sa tabi ni Lola at ang anak na nangungulila sa kanyang ama. Ako na ngayon si Rodolfo, ang bagitong albularyo na unti-unting humahakbang patungo sa kapangyarihang iniwan ng tatay ko. At marahil sa mas mabagsik pang landas na nakatakda para sa akin. Dumating ang araw ng pagpunta ko sa lumang sementeryo. Ang huling lugar na itinuro ni Lola bago ko tuluyang harapin ang mangkukulam. Madilim ang langit kahit tanghaling tapat pa lamang. Parang sinadya ng panahon na takpan ng araw. Makapal ang ulap at may kasamang malamig na hangin na parang may dalang babala. Sa bawat hakbang ko papasok sa sementeryo, ramdam ko ang bigat ng paligid. Ang mga lumang lapida ay balot na ng lumat at tila nakatingin sa akin. Parang mga matang naghihintay kung babagsak ba ako
o magtatagumpay. Habang lumalalim ang paglalakad ko sa makitid na daan, unti-unti ring nag-iba ang ihip ng hangin. Mula sa malamig na simoy, naging mainit na parang may nag-aalab na apoy sa ilalim ng lupa. Biglang nagdilim ang paligid. Bumigat ang mga paa ko, para bang may humahatak pababa. Doon ko narinig ang isang mababang ugong. Isang boses na hindi ko maintindihan, pero ramdam ko ang galit at paghamon. Mula sa likod ng mga nicho, may mabagal na paggalaw. Hanggang sa isang nilalang ang lumitaw. Mataas at balangkinitan ang katawan. Parang tao ngunit baluktod ang mga braso at nababalutan ng makapal na anino. Ang mga mata niya ay kulay pula na parang nagbabagang baga, at bawat paghinga niya ay may kasamang amoy na bulok na laman. Ang bawat yapak nito ay nagiiwan ng marka sa lupa, para bang sinusunog ang mismong sementeryo. Hindi ko alam kung anong uri siya. Hindi naman siya aswang, hindi rin kapre. Para siyang espiritong nabuo mula sa lahat ng sumpa at puot na mga libingang iyon. Nang magsimula siyang lumapit, ramdam ko na ang bigat ng kanyang presensya. Parang pinipiga ang dibdib ko at bumibigat ang ulo ko. Pilit kong inusal ang mga dasal na natutunan ko. Ngunit sa bawat bigkas ko, ay sinusundan niya ng malakas na dagundong ang bawat salita ko. Para bang pinipigilan akong matapos. Pinilit kong tumayo ng matatag, pero ang lakas ng nilalang ay halos lamunin ang bawat orasyon ko. Bawat galaw niya ay may kasamang matalim na hangin na parang patalim na dumadampi sa balat ko. Hanggang sa nanghina ang tuhod ko, na para bang bumigay ang katawan ko, at halos mahulog ako sa malamig na lupa. Doon ako napaiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na baka hindi ko kayang tapusin ang misyon ko. May naririnig kasi ako na kapag hindi ko natapos ang isa sa mga misyon ko, maaaring ikabaliw ko iyon. Pinikit ko ang mga mata ko at sa dilim ay nakita ko ang mukha ni tatay. Hindi siya nagsalita agad, pero ramdam ko ang init ng kanyang tingin. Nang sumunod ay malinaw kong narinig ang boses niya. Anak, hindi ko pinalakas ang loob mo para lang sumuko ka. Tandaan mo, nasa dugo mo ang tapang at kapangyarihan. Kaya mong tapusin to. Kaya mong lagpasan ang kahit anong hamon. Parang biglang may liwanag doon dumaloy sa katawan ko. Binuksan ko ang mga mata ko at muling inusal ang dasal. Mas matatag, mas malakas. Bawat salita ay parang apoy na bumabalot sa paligid. Ang nilalang na kanina ay nangingibabaw ay biglang umatras. Nagpatuloy ako. Hindi alintana ang sakit at pagod. Hanggang sa isang malakas na sigaw ang binitawan ko. Isang sigaw na sinabayan ng matinding liwanag na bumalot sa buong sementeryo. Sa huling iglap, bumagsak ang nilalang at naglahong parang abo na tinangay ng hangin. Natahimik ang paligid, pero sa katahimikan ay may kakaibang init akong naramdaman. Bigla kong napansin ang balat ko. Unti-unti, may mga simbolo na umuukit sa braso ko, dibdib, pati pala sa likod ko ay meron din. Sinisilip ko kasi o tinitignan ang bawat balat na humahapdi sa akin. Hindi naman masyadong masakit. Parang may dumaloy lang na kuryente na nagbibigay ng kakaibang lakas. Ang mga simbolo ay kumikislap sa kulay pilak at tila ba humihinga kasabay ng tibok ng puso ko. Hindi ko na naramdaman ang pagod, ang bigat ng laban, ang takot, at ang sakit ay nawala na parang bula. Pagkaramdam ko, ibang tao na ako. Ang dating Rodolfo na puno ng pangungulila at takot ay unti-unti nang napalitan ng isang albularyong
May kapangyarihang higit sa inaasahan ko. Sa gitna ng sementeryo, alam kong isang hakbang na lang ang layo ko sa paghihiganti para sa tatay ko at sa pagharap sa mismong mangkukulam na pumatay sa kanya. Alam kong handa na ako, handa nang pumunta sa Siquijor at harapin ang mangkukulam na pumatay sa tatay ko. Ilang linggo kaming nagdasal ni Lola bago ang pag-alis. Bawat gabi ay puno ng orasyon at pag-aalay ng kandila. Habang inuusal namin ang mga dasal, ramdam ko ang panginginig ng hangin. Parang may di nakikitang nilalang na nakikinig at nagbibigay ng basbas. Nang dumating ang araw ng pag-alis, mangyak-ngyak si Lola nang yakapin ako. Hindi na niya kailangang magsalita para maramdaman ko ang takot at pag-aalala niya. Ako man, halos hindi makapagsalita. Kaya't isang pangako lang ang binitawan ko. Lola, uuwi akong buhay kahit anong mangyari. Sa daan papuntang Pantalan, ramdam ko ang kaba na parang kumakapit sa dibdib ko. Ang bawat ugong na mga sasakyan ay parang paalala ng mga laban na naghihintay sa akin. Pero sa kabila ng takot, mas matimbang pa rin ang kumpiyansa na naipon ko sa bawat pagsasanay, sa mga bawat dasal, at bawat gabing pinaglalaban ko ang sarili kong kaluluwa. Laban sa tukso ng mangkukulam. Hindi na ako ang Rodolpong takot sa dilim. Ako na ang Rodolpong pinanday ng dugo, pawis, at mga pagsubok. Pagkarating sa bangka, sinalubong ako ng malakas na alon at malamig na simoy ng dagat. Sa bawat hampas ng tubig sa gilid ng bangka, pagkaramdam ko ay sinusubok na agad ako ng mga espiritu ng dagat. Ngunit sa gitna ng ugong ng hangin, may naririnig akong mga bulong. May hinang tinig ng aking mga gabay. Hindi ko sila nakikita, pero malinaw ang direksyon ng kanilang tinig sa isip ko. Para bang may matang nakabantay at mga kamay na nagtutulak sa akin papunta sa tamang daan. Sa gitna ng isla, sa ilalim ng punong matanda, doon mo siya matatagpuan. Ganun yung mga salitang yon at paulit-ulit na umuukit sa isip ko. Parang orasyon na sinasadyang ipaalala ng mga gabay ko. Habang papalapit ang bangka sa Siquijor, unti-unting bumigat ang hangin. Ang dagat na kanina'y asol ay tila nagiging kulay abo, at ang mga ulap ay parang kumikilos ng pabaliktad. Ramdam ko ang kakaibang enerhiya ng isla. Isang enerhiya na hindi ko maipaliwanag kung nakakatakot o nagbababala lang. Pero sa halip na manghina, mas lalo akong nakaramdam ng lakas. Parang bawat hampas ng hangin ay nagsisilbing paalala na hindi na ako ordinaryong tao. Ako na ang albularyong dinala ng tadhana para tapusin ang laban na sinimula ng tatay ko. Hawak ko ang libreta, ang mga halamang gamot at ang mga simbolong nakaukit sa balat ko. Mga palatandaang hindi na ako nag-iisa. At sa bawat tibok ng puso ko, malinaw ang isang bagay. Hindi na ako basta maghihiganti. Isa na itong misyon para palayain ang kaluluwa ni tatay at tapusin ang kasamaan na matagal nang sumisira sa mga inosente. Habang bumababa ako ng bangka, humahakbang papunta sa lupa ng Siquijor. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Hindi lang ito lupa ng mga tao, kundi isang lugar na pinamumugaran ng mga lihim, sumpa at kapangyarihan. Madaling araw nang marating ko ang pinakatagong bahagi ng isla, isang kagubatang balot ng makapal na hamog. Sa gitna nito, tumambad ang isang patandang puno. Malaki, medyo baluktot, at tila umuuga kahit walang hangin. Doon ako dinala ng mga bulong ng aking gabay. Alam kong ito ang lugar. Alam kong nandoon ang nilalang na pumatay sa tatay ko. Mula sa dilim, isang matinis na halakhak ang umalingaw-ngaw.
Kaya ka pala lumakas, Rodolfo. Isang boses na medyo malaki at mababa, parang gumagapang sa lupa. Mula sa likod ng puno, lumitaw ang mangkukulam. Isang matandang lalaking payat, balot ng maitim na balabal. Ang kanyang balat ay parang nasunog at ang mga mata ay kasing pula na mga nagbabagang uling. Sa bawat paghinga niya, may amoy na nabubulok na karne. Anak ng albularyo, wika niyang nakangiti ng panunokso. Matagal kitang hinintay, pero sayang, wala ka pang laban sa akin. Hindi ako sumagot. Pinaghandaan ko ang sarili ko. Hinigpitan ng hawak sa maliit na bote ng langis at mga halamang gamot sa bulsa ko. Tahimik akong nag-orasyon. Ang mga simbolo sa balat ko ay nagniningning sa pilak. Bigla siyang kumilos na kasing bilis ng kidlat. Sa isang iglap, nakalapit siya sa akin at hinampas ang hangin gamit ang maitim na kamay. Isang malakas na pwersa ang tumama sa dibdib ko, para akong tinamaan ng malaking bato. Tumilapon ako ng ilang metro at bumagsak sa lupa. Karamdam ko ang pag-ikot ng paligid at ang pag-agos ng dugo ko mula sa ilong. Yan lang bang lakas na ipinagmamalaki ng ama mo? Sigaw ng mangkukulam, sabay hagis ng itim na pulbos na tila buhay. Kumakapit sa hangin at parang gustong pumasok sa balat ko. Nanlabo ang paningin ko at nanghina ang mga tuhod ko. Ramdam kong bumabagsak na ang mga balikat ko. Unti-unting nilalaban ng dilim ang aking isipan. Ngunit bago ako tuluyang sumuko, naramdaman ko ang mga kirot ng simbolo sa balat ko. Parang nag-aalab sa ilalim ng aking kalamanan. Bigla akong nabalik sa ulirat. Nagsimulang bumigat ang hangin at nagkaroon ng liwanag sa paligid ko. Hindi ako susuko. Bulong ko sa sarili ko. Naalala ko ang mukha ni tatay, ang huling bilin niya, at ang mga gabi ng pagdarasal kasama si Lola. Naglabas ako ng bote ng langis at binasag ito sa lupa. Sumiklab ang isang bilog na apoy sa paligid namin. Biglang napaatras ang mangkukulam. Ngunit mabilis din siyang sumigaw ng isang orasyon na hindi ko pa naririnig. Mula sa kanyang anino, may umangat na itim na nilalang. Isang maledemonyong kasangga. May pakpak na parang paniki at mata na naglalagablab. Sa bawat galaw nito, yumanig ang lupa. Lumapit ito sa akin. Matalim ang mga kuko at isang hampas ang tumama sa braso ko. Kumalat ang hapde, parang sinusunog ang laman ko. Nanlambot pa ulit ang mga tuhod ko at halos bumigay na ang katawan ko. Dito rin ay tumutulo ang dugo ko sa noo. Dumadaloy pababa sa mata, ngunit hindi ako pumikit. Sa halip, buong lakas kong inusal ang pinakamatinding dasal na itinuro ni Lola. Ang dasal na tanging ipinaubaya lang niya kung sakaling oras na ng huling laban. Sa bawat bigkas ko, mas lumiliwanag ang mga simbolo sa balat ko hanggang sa nagmistulang apoy ang buong katawan ko. Umaalingaw-ngaw ang hangin at ang demonyong kasangga ng mangkukulam ay napatras. Sumisigaw na parang nasusunog. Sinamantala ko ang sandaling iyon at mabilis na kumilos. Inahampas ang isang punyal na may langis ng niyog at orasyon sa mismong dibdib ng mangkukulam. Isang malakas na sigaw ang pumunit sa kagubatan. Namilipit ang mangkukulam. Ang balat niya ay biglang nabitak at naglabasan ng maiitim na usok. Ang kasangga niyang demonyo ay napasigaw din. Unti-unting natutunaw sa liwanag na bumabalot sa akin. Ramdam ko ang init na nagmumula sa mga palad ko. Parang isang apoy na hindi ko alam na kaya kong likain. Sa huling sigaw, bumagsak ang mangkukulam. Sa sandaling iyon, isang itim na kaluluwa ang umangat mula sa kanyang katawan.
Parang usok na may hugis ng tao. Kumakaway ito. Umiikot sa hangin. Naghahanap ng pagtakas. Ngunit bago pa ito makaalis, isang liwanag mula sa langit ang biglang bumagsak. Tumama sa itim na kaluluwa at agad itong nagliyab. Nagsimulang masunog ang kaluluwa. Nag-iwan ng amoy ng nasusunog na bakal at lumang kahoy. Nagpupumiglas ito. Sumisigaw ng mga salitang hindi ko maunawaan. Hanggang sa tuluyan itong naging abo na tinangay ng hangin. Natahimik ang kagubatan ng matapos ang laban. Ang katawan ng mangkukulam ay nananatiling nakahandusay. Unti-unting nagiging alikabok at nilalaman ng lupa. Hinihingal ako, nanginginig at nanlalambot. Pero hindi na ako takot. Sa katahimikan, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin at ang bulong ng aking mga gabay. Kinabukasan ay umuwi agad ako. Pagkalapag ko ng paa sa Negros, ramdam ko kaagad ang init ng lupa na parang bumabati sa pagbabalik ko. Huminga ako ng malalim, pero halos sabay din noon ang bigat na bumabagsak sa dibdib ko. Ang pagod, ang sakit, at ang mga alaala ng laban na halos ikamatay ko. Sa malayo, nakita ko si Lola na nakatayo sa may pangpang. Nanginginig ang mga kamay habang kumakaway. Agad akong napangiti kahit puno ng luha ang mga mata ko. "Rodolfo!" sigaw ni Lola. Halos mabasag ang boses sa sobrang emosyon. "La!" mahina kong sagot habang mabilis akong lumapit. Paglapit ko, agad niya akong niyakap ng mahigpit. Ramdam ko ang panginginig ng katawan niya. Ang kaba na matagal niyang kinikimkim. "Salamat sa Diyos. Salamat at ligtas ka." Halos pasigaw niyang sabi habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha niya. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Yumuko ako, humagulhol, at niyakap ko siya pabalik. "La, tapos na. Wala na. Wala ni si Papa," mahina kong sabi. Halos pabulong. Natahimik si Lola. Dahan-dahan niyang inaangat ang ulo ko para makita ang mukha ko. Kita ko sa mga mata niya ang lungkot na pilit niyang tinatago. "Nagpaalam na siya, no?" mahinang tanong niya. Tumango lang ako. Hindi na nakapagsalita. Inilahad ko ang mga kamay ko at ipinakita ang kwintas na iniabot ni Papa. Isang lumang medalyon na kumikislap kahit wala namang tama ng araw. "Ito ang iniwan niya sa akin. Sabi niya, ingatan ko daw." Sabi ko habang nanginginig ang boses. Marami daw itong koneksyon. Napatingin si Lola at halos mapaatras siya ng maramdaman ang kakaibang enerhiya na nagmumula rito. "Apo, Rodolfo, iyan ay hindi basta-basta. Ang medalyon na yan, proteksyon iyan, at gabay. Pero may kapalit ang bawat lakas. Tandaan mo." Bulong ni Lola. Hindi ko alam kung bakit, pero habang hawak ko ang medalyon, parang may dumandaloy na kakaibang init sa buong katawan ko. Parang may buhay ang bagay na ito. Parang may mga boses na mahina kong naririnig. Bumubulong na mga salitang hindi ko mawari. Napakapit ako ng mahigpit. Sabay pikit ng mata. Sa likod ng mga bulong, muling sumagi sa isip ko ang huling sandali na kasama ko si Tatay. Ang puting liwanag na bumalot sa kanya. Ang ngiti niyang puno ng kapayapaan at ang boses niyang nagsasabing, "Malaya na ako, anak. Malaya na tayo." Napatingin ako sa langit. Sa isip ko, nakita ko ang mukha ni Papa. Nakangiti. Parang sinasabing tama ang landas na tinataha ko.
Huminga ako ng malalim at sa unang pagkakataon, buo ang loob ko. Handa na akong harapin ang mga susunod na dilim dahil ang kwintas, ang gabay ni Lola at ang alaala ni Papa na hindi kailanman mawawala. Ako si Ricardo. Ipinanganak sa isang pamilya na mga negosyante. Pero wag mong isipin na katulad kami ng tipikal na mga negosyante na nakikita mo sa palengke o sa mall. Iba ang negosyo namin. Hindi pera ang puhunan, kundi isang bagay na mas madilim at mas matimbang sa konsyensya. At ang kapalit nito, limpak-limpak na salapi at mga pangakong hindi kayang sukatin ng ordinaryong tao. Ano ang puhunan na sinasabi ko? Iyan ang ikukwento ko sa inyo. Isang kwento na habang buhay ay sisingilin sa utak ko. Isang hiwaga na hindi ko dapat pinapasan, lalo na't wala naman akong direktang kasalanan. Mula pagkabata, dala na namin ang dugo ng mga mangkukulam. Ito'y tradisyon sa aming angkan. Ipinapamana, pinagpasa-pasahan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Hindi para malipo lang aming sining, kundi para manatili ang estilo at galing sa pangkukulam na tanging tatak namin. At siyang nag-isip nito, ang tatay ko. Siyang nagtalaga ng plano. Siyang nag-organisa ng aming negosyo. Isang negosyo na hindi mo masusukat sa bilang ng peso, kundi bigat ng lihim at utang ng loob na kailangang bayaran. Alam ng bawat miyembro ng pamilya namin na sa likod ng bawat pangungulam na ginagawa nila, hindi bagay o utang ang sinisingil, kundi kaluluwa. Hindi biro iyon, pero nabulag sila sa pera. Nakita nila ang kumikinang na kapalit at tinakpan nila ang mata sa tunay na halaga. Ako lang ang iba. Hindi ako nagpaloko ng pananabik na tingin. Kitang-kita ko kung ano ang ipinapasa-pasa namin at hindi ito pera lang. Alam ko rin kung paano mangulam. Itinuro sa akin ang mga ritual, mga dasal, at ang tamang galaw ng kamay. Ngunit ni minsan ay hindi ko sinubukan. Kahit na may mang-away sa akin at madalas kong maramdaman ang init ng galit, hindi naging opsyon sa isip ko ang gumamit ng anting anito o itim na sining. Hindi dahil takot ako, kundi dahil alam ko kung ano ang kapalit. May hangganan ang aking konsyensya kahit pa nagmula ako sa angkan ng mga mangkukulam. Oo, nakikinabang ako sa mga perang pumasok sa amin. Hindi naman ako bulag sa maginhawang dulot nito. Pero baka, anak nila ako, gagastusan ako, aalagaan, bubuhayin. May obligasyon akong tinutupad at may responsibilidad din akong pagbabayaran na mga pasang tungkulin ng pamilya. Hindi ibig sabihin nito na lulubusin ko ang lahat ng walang tanong. Hindi ako mayabang sa yaman. Alam ko kung saan ito nanggagaling. At alam ko rin ang dugo at hininga na kasama sa pag-angat na iyon. Madalas akong matahimik at magmuni-muni. Tinitignan ko ang mga numerong dumadaloy sa aming bahay at iniisip ko ang mga mukha na nawawala. Hindi sa katotohanan, kundi sa pagkabenta ng kaluluwa sa kapalit ng mayabang na buhay. Ang bawat barya na dumadating ay may kasamang anino, at kahit na ginagamit ko ang pera para mabuhay, nararamdaman ko ang bigat ng utang na hindi nababayaran ng salapi. Kaya kung may pumupuna at nagtatanong kung bakit hindi ako sumama sa kanila, simpleng sagot lang. Dahil may pinipili akong hindi padulos-dos sa dilim. Hindi ako santo, hindi rin ako ganap na malaya sa kapalaran ng aking angkan. Pero pinipili kong huwag maging bahagi ng gawain
na nagkakaltas ng tao sa kanilang sarili. At higit sa lahat, pinipili kong manindigan para sa maliit na liwanag na natitira sa akin. Kahit nasa baliktad ng lahat ng salapi at kapangyarihang ipinamana sa amin, iyon pa rin ang pinanghahawakan ko. Lagi akong pinipilit ng kuya kong si Ramon. Siya ang may pinundar na yaman mula sa pangkukulam. Literal na yumaman dahil madalas ang mga politiko ang lumalapit sa kanya at nagbabayad para sa mga serbisyong ganoon. Bihasa si Kuya Ramon. Alam niya ang tamang mga usal, ang tamang galaw upang ang biktima ay humina at malagutan talaga ng hininga ng mabilis. Para sa kanya, propesyon iyon. Isang sining na may bayad at may resulta. Ricardo, huwag kang puro sakim sa buhay. Puro kaasa kay nanay at tatay. Kumayod ka rin. Tignan mo kami. Wala na kaming iniisip kundi paano patatagin ang aming pamumuhay. Hindi puro salita ang puhunan dito. Gawa at disiplina. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Pagkatapos kong magtapos ng pag-aaral, kuya, hindi na ako aasa sa pera ni nanay at tatay. Tinatanggap ko ang kanilang pag-aalaga at paggastos bilang obligasyon na dapat nilang gampanan. Hindi bilang dahilan para dalhin nila ako sa isang landas na hindi ko kayang lakaran. Hindi ko kayang singilin ang kaluluwa ng iba para pagyamanin ang sarili ko. Natatakot ako sa impyerno. Natatakot ako makita ang mga demonyo na binabanggit sa mga alamat. At higit sa lahat, natatakot akong magising balang araw na wala na akong sarili. Ay, naku talaga. Ato na naman ang magagawa mo. Mamamatay din tayong lahat at magdurusa dahil sa dugo ng ating angkan sa impyerno. Bakit hindi mo nalang yakapin ang mundong ito? Gawin mo ang lahat ng gusto mo ngayon para kapag dumating ang parusa sa dagat ng apoy, may maganda ka namang alaala. Hindi mo ba alam, ang tumitigil sa lahi ng mangkukulam ang kadalasang sinisikmurang tinatamaan ng karma. Bahala na, kuya. Maninindigan ako sa desisyon ko. Hindi ako aangkin sa ginagawa ninyo. May propesyon ako na pinapangarap. Hindi iyon ang pangkukulam. Tahimik na sumulyap si Kuya Ramon. May halong pagkabigo at galit ang nakatitig sa akin. Hindi lang kami magkaiba sa prinsipyo. Magkaiba kami sa saloobin sa buhay. Para sa kanya, ang pera at kapangyarihan ang sukatan ng tagumpay. Para naman sa akin, may hangganan ang bawat tagumpay kapag ang presyong binabayaran ay kaluluwa ng tao. Habang umiikot ang mundo sa loob ng aming tahanan, sa mga kwentong pumapasok at lumalabas, sa mga ritual na nagdadala ng maliit na yapak ng kasalanan, pilit kong pinapanatili ang liwanag sa loob ko. Bawat barya na pumapasok sa aming bahay ay para bang kasalanan na. Bawat papremyo ay may kasamang hininga ng nagbayad. Hindi ko itinatanggi na nakikinabang ako sa mga ito. Ginagamit ko ang ilan para sa pag-aaral at para sa mga pangangailangan. Pero hindi ko hayaang ang yaman na iyon ang magdikta ng aking kaluluwa. Alam kong hindi madali. Alam ko rin marami pa ang kikilos tulad ni Ramon. Pero mas pipiliin ko pa rin ang mabigat na proseso ng pagpapanatili ng sarili kaysa sa madali ang pagyaman na may mansyang hindi nawawala. Sa huli, maninindigan ako. Parang adiksyon na nga ang pangkukulam sa amin. Sagrado at itinuturing na bawal gawin ng basta-basta. Pero unti-unti itong nagiging pang-araw-araw. Hindi ito sinasadya. Dumadalas lang ang mga estrangherong dumarating sa aming pintuan. Naglalapag ng kayamanan sa altar at humihiling ng mga bagay na marami ang handang ibigay para matupad.
habang nakatitig ako sa mga taong pumupunta sa amin. Mga mata na puno ng pag-asa at takot. Naghahalo ang galit at awa ang nararamdaman ko. Galit dahil alam ko ang tunay na presyo ng kanilang pinaghahandaan. Awa dahil nababasa ko sa mga ekspresyon nila ang pagkawasak na pwedeng idulot ng aming mga gawain. Pagkatapos kapag nakita kong tumatawa at nagliliwanag ang mukha ng mga magulang ko sa mga barya at alay na iyon, sumisiklab naman sa akin ang sukdulang pagkasuklam. Suklam sa sarili ko dahil napapabilang ako sa bahay na kumikita sa sakit at lihim na sukdulang pagkasuklam sa mga kapatid ko na unti-unting sumusunod sa yapak nila, na tila walang tanong, na para bang nakakalimutan nila ang hangganang moral na dapat ay ipinapasa rin sa amin. Patuloy ang agos, pera sa altar, pangungulam bilang serbisyo. At kami, dahang-dahang nagiging bahagi ng siklong iyon, habang pilit kong pinapanatili ang maliit na apoy ng pagdududa sa loob ko. At syempre kasabay nito, maingay ang pangalan ng pamilya namin. Hindi mawawala ang usap-usapan. Sa paaralan, kami ang laging napag-uusapan. Ako mismo ang mata ng pang-aasar. Tinatawag akong mangkukulam, sinisipat ng kakaiba, at araw-araw kong hinahabaan ang pasensya ko sa mga biro at titig nila. Pero paulit-ulit kong inuulit sa sarili, nandito ako para mag-aral, hindi para pakinggan ang walang kwentang opinyon ng iba. Hindi ako nagpapadala. Pinipilit kong ituon ang buong isip at oras ko sa pagsusulit sa mga proyekto at sa kinabukasan na gusto kong buuin. Alam kong mabilis lang ang panahon. Darating din ang araw na makakaraos ako sa pag-aaral, magtatapos at makakahanap ng paraan para lumayo sa mundong ito. Hindi ito madali. Medyo may takot at lungkot, pero higit pa roon ang pag-asa. Habang nagtsatsaga ako ngayon, iniipon ko ang lakas at plano para sa sarili kong buhay. Isang buhay na hindi ipinagbibili ang dangal o kaluluwa para sa alinman. At isang paglayo na unti-unti kong itinatayo sa bawat tapang na hakbang patungo sa diploma. Malapit na ako makatapos ng sekundarya. Ilang buwan na lang at makakaraos na ako. Inahayag ko iyon sa bahay na puno ng pag-asa. Akala ko'y matutuwa sila para sa akin, pero hindi ganon. Ang tugon nila, aanin ko pa daw ang edukasyon. Mas madaling yumaman kung mangkukulam ka na lang. Grabe. Sinubukan kong kumbinsin akong sumama sa kanila para sa pera at kapangyarihan. Naiyak ako ng sobra kahit lalaki ako. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil ang sakit ng pagkabigo mula sa mga inaasahan mo mula sa pamilya. Lalo na kapag ang pangarap mo ay pinapantayan ng pagnanais nilang kumita. Akala ko pa naman matutuwa sila sa akin. Akala ko makakakuha ako ng suporta. Sa halip, tila ako ang naging balakid sa kanilang panlilin lang. Kaya nagpasya akong ipagmamalaki kong magmamartsa ako ng mag-isa sa araw ng pagtatapos. Hindi ako nahiya. Naisip ko na mas nakakahiya kung isasama ko pa ang mga magulang kong magpapabagsak sa araw na dapat pinakamaligaya para sa akin. Mas pinili kong tumayo ng mag-isa at ipakita na ang tagumpay ko ay bunga ng sariling pagpupunyagi, hindi nangalakhak sa altar o dugo na ipinagbibili. Nang dumating na ang araw ng pagtatapos, maraming tao sa buong campus. Puno ng kulay, sigaw ng saya. Maayos ang uniforme ko, planchado, malinis, ayos ng buhok. Mamahalin ang relo na minana ko sa tatay. Maganda ang tindig ko, hindi dahil mayabang, kundi dahil ilang taon ng pagsusumikap ang nagpapalakad sa akin ng tuwid
at may dangal. Nang matapos ang pamimigay ng diploma at nagyakapan ang mga kaklase, pauwi na sana ako. Dala ang diploma na puno ng dokumento at pangarap. Bigla, may matandang babayang lumapit. Siguro lola siya ng kasabay kong nagtapos. Ngumiti siya sa akin na parang may alam na hindi ko pa naririnig. May kumurot sa puso ko. Hindi dahil sa pagkamangha, kundi dahil alam ko na kaagad kung ano ang uri ng ngiting iyon. Albularya. Kahit hindi ako nangungulam, dala-dala namin ang dugo ng mga mangkukulam. May kakaibang antena ang katawan ko sa mga taong gumagalaw sa hangganan ng aming sining. Alam kong may dapat iwasan. Mga taong may sigaw ng ritual sa mata. Ngumiti ako pabalik, pilit na magalang. Ngunit hindi ko hinayaan na magtagal ang pag-uusap. Bumulong siya, mababa ngunit malinaw. Mabuti ka, iho. Pero, kawawa ka naman. Hindi ko hinayaan tumagal ang tanong niya. Yumuko na lang ako magalang. Pinilit itago ang pagkataranta sa dibdib at umalis na. Ayaw ko nang ipagpatuloy ang usapan. Ayaw ko nang pakinggan kung ano pa ang balak niyang ipahiwatig. Mga pasaring na parang may mga bagay na ambag ng misteryo at takot. Umiwas na lang ako at kumain sa labas ng mag-isa. Umupo sa gilid ng kantin, kumakain ng simpleng ulam. Habang ang mga dating kasama ay nagdiriwang, nagkakantahan, nagpapakuha ng litrato. Pinilit kong iwasan ang mga tingin. Sa isip ko, tinitignan ko ang 200 ng posibilidad. Ang kurso na pipiliin ko sa kolehiyo. Ang universidad na paglalagyan ng aking pangarap. At higit sa lahat, ang distansyang kailangang itayo ko mula sa buhay na ito. Nag-iisip ako ng mga praktikal na bagay. Saan may scholarship? Ano ang mas malayo sa lugar na ito? Ano ang hakbang para makalaya? Umalis ako pagkatapos kumain. May daladalang payak ngunit matibay na resolusyon. Hindi ko pinansin ang mga bulong ng mga tatanda. Hindi ko hinayaan na siya ang magdikta ng takbo ng buhay ko. Marami pa akong dapat ayusin, marami pang hamon. Pero mas malinaw ang direksyon. Tapusin ang kolehiyo, magtrabaho ng may dangal, at unti-unting tanggalin ang sarili ko sa anino ng aming angkan. Pag-uwi ko, inakala kong mahimbing ang tulog ko pagkatapos ng mahabang araw. Pero hindi. Kaguluhan ang bumungad. Sabay-sabay na nagkukumbulsyon ang mga kapatid ko sa sala. Nanginginig. Nanlilisik ang mga mata na para bang may bagay na humahawak sa loob nila. Natataranta si nani at tatay. Puro daing at dasal na alam ko na hindi lang basta panalangin. Orasyon at mga lukbot ng kamay na sanay na nilang gawing lunas. Si Kuya Ramon, kahit siya ang pinakamalapit sa mga ritual, nanginginig din ang mga kamay niya. Tila nawawala ang kontrol na lagi niyang ipinagbiyayabang. At walang nag-iisip agad na dalhin sila sa ospital. Ang reaksyon ng pamilya namin, tulad ng dati, ay ang manalig na sapat ang aming alam at ang mga lumang paniniwala para pagalingin ang anumang sakit. Masakit kayang tignan kahit gaano kalalim ang pagkasira ng loob ko sa mga ginagawa nila. Mahal ko pa rin sila. Nakikita ko ang kahinaan sa mga mata nilang dati kong kinabigan. At nawawala sa akin ang mundo kapag napapailing ako habang sinusukat ang bigat ng responsibilidad. Ngunit hindi maalis sa isip ko ang bulong ng albularyo noong araw ng pagtatapos. Mga salitang puno ng pagkaawa at paghatol. Mabuti ka, iho, pero kawawa ka naman. Napalalim ang kutob ko. Baka hindi lang ito basta sumpa o sakit. Hindi kaya? Tanong ko sa sarili. Kinakarma na kaya sila?
Kinakarma na ba kami? Hindi ko masagot ang tanong na iyon agad. Hindi pa malinaw kung ito ay kabayaran ng mga ginawa o simpleng sakuna na dumarating sa maling panahon. Ngunit ang tanong ang nagdudulot ng kakaibang takot. Kung karma man, sino ang magbabayad? Kami ba? Ako ba? At kung hindi naman karma, paano kung may bumabaluktot na parsa na unti-unting kumakain sa aming pamilya dahil sa patuloy na paggamit ng isang sining na hindi dapat ipilit araw-araw? Habang nagmamadali ang mga kamay ng mga magulang ko sa mga orasyon, may tumibok sa dibdib ko na ibang-iba sa takot. Para bang isang tungkulin. Hindi na sapat ang manood lang. Kung tatanggihan nila ang ospital dahil sa paniniwala, baka ako na lang ang magdesisyon. Hinanap ko ang isang tuwalya. Nilapitan ko ang isa sa mga kapatid na pinakamalala, ang pag-ikot ng mga mata. Sinubukan ko siyang ilapit sa liwanag, hindi sa altar. Hindi ko sinabi sa kanila agad. Pinilit kong kontrolin ang sarili. Pinawi ang mga bulong ng pag-aalinlangan sa isip ko. Alam kong kapag ginawa ko iyon, magkakaroon ng galit at pagtatalo sa bahay. Alam ko ring baka mas lalong patindihin ang hiwalay na landas namin ni Ramon. Pero mas mabigat ang tanong sa dibdib ko kaysa sa takot sa alitan. Kung tuluyang mawawala ang isa sa kanila at naiwan kaming walang magawa, paano ko haharapin ang sarili ko? Mas mahirap ang tanong na iyon kaysa sa alinmang ritual na natutunan nila. Kaya napatigil ako sandali, huminga ng malalim at gumawa ng desisyon. Hindi dahil sa paniniwala ko na ako ang susi sa lahat, kundi dahil sa simpleng katotohanan na may tao akong mahal na nangangailangan ng agarang tulong. Kung ito man ay karma o resulta ng ating mga gawain, hindi pa huling salita ang nakasulat. May pagkakataon pa rin na kumilos. Tawagin ang doktor. Dalhin sila sa ospital at ipaglaban ang buhay nila sa paraang kayang tanggapin ng damdamin ko. At habang ginagawa ko iyan, tanong ko pa rin sa gabi, kinakarma na ba tayo? O simula pa lang ito ng pagbabayad na maaari pa nating pigilan? Nababasa mo ang isip ko, Ricardo? Malamig pero diretso ang boses ni nanay. Baka akala mo simpleng sakit lang to. Hindi. Albularyo. May malakas na manggagamot na kumukontra sa kinukulam namin. At ang inuuna niya ay ang mga kapatid mo. Para akong napatigil sa paghinga. Parang tumigil din ang oras sa paligid. Ang mga tanong na matagal kong itinago ay biglang sumulpot. Bakit ngayon pa? Bakit sila? Hindi ako makapaniwala na ganito kalalim ang pinsalang dala ng mga ritual namin. Anong gagawin natin? Hindi ako kasali dyan, Nay. Kuya Ramon, kontrahin mo. Mga bata pa sila. Baka hindi nila kayanin. Panawagan ko. Nanginginig ang boses. Tumayo si Ramon. Nagkumyos ang mga balikat at ramdam ang galit sa bunganga. Hindi ko makontra, Ricardo. Malakas ang paggagamot na yon. Tinapik niya ang mesa. Ang mata ay namumula sa sama ng loob. At ayusin mo na ang tono mo. Parang sinisisi mo ako. Tinaas naman ng tatay ang kamay na parang pigilan ang alitan. Huwag na kayong mag-away. Delikado lahat ngayon. Umuwi ka, Ramon. Kami na ang bahala dito. Samahan mo ang kuya mo, Ricardo. Tignan ninyo ang mag-ina niya. Baka may hindi din magandang nangyayari. Iniisip ko ang pamangkin kong babae na 7 taong gulang pa lang. Wala nang pag-atubili. Pumayag akong sumama. Kahit ang puso ko'y kumakalam sa galit at pagkasuklam kay Ramon. Mas mahalaga ang buhay ng bata. Pagkarating namin sa bahay ni Ramon,
Muntik akong masawaan sa nakita. Bago pa man ako makahakbang sa loob, naramdaman ko na ang kabuuang bigat ng katahimikan. Parang malakas na pag-igting na humahagis ng malamig sa balat. Pumasok kami at nakita ko ang pinakamasakit na tanawin. Ang pamangkin ko. Maliit. Namumutla ang mukha. Bumulwak ang labi at kumikibot ang buong katawan. Parang may pumipilit na sumisipsip sa loob niya. Hawak-hawak ang sarili ng may kakaibang lakas. Ang kanya mga kamay, tila hindi sa sariling paggalaw ang kumikilos. Ang asawa ni Kuya Ramon ay umiiyak ng hindi mapigilan. Parang walang maitipid na luha. Sumigaw ang isa pang kapitbahay. May nagtatatakbong tao. Nang maglaon, hindi na huminga ang bata. Ilang sandali lang. Sapat na sandali na kumawala sa amin ang lahat. Tila huminto ang mundo. Si Kuya Ramon at ako'y nagtitigan lamang. Mga mata namin basa ng luha na hindi madaling ilabas. Hindi kami mga lalaki sa panahong iyon. Nag-uusap ang aming pagkabigo at pagkawalang malay sa isang katahimikan na mas mabigat pa sa anumang ritual. Humuhulog ang mga pagkabigla at galit na parang maliliit na bato sa sahig ng sala. Umalis ako sa bahay na parang palabas ng bangungot. Walang damdamin. Hungkag. Nang makauwi ako, sumalubong sa akin ang isang mas malalim na kawalan. Patay na ang misis ni Kuya. Hindi na nakahinga. At hindi naglaon. Natagpuan ko rin ang 3 kong nakababatang kapatid. Walang buhay. Parang lumiwanag at nawala ang mundo ng sabay. Ang mga pader, ang amoy ng kandila at halamang pang-altar, lahat ay naging masangsang. Hanggang sa narinig ko ang boses ni nanay na malamig at tila nagtatala ng hatol. Unti-unti tayong mauubos. Binabalik sa atin ng manggagamot ang lahat. Wala siyang balak magpatawad. Ang mga salitang iyon ay parang mga bato na tumama sa aking dibdib. Napakabigat. Hindi na ito bantalang. Parang libro ng gastos na unti-unting binabayaran sa pinakamadilim na paraan. Sumisiksik sa dibdib ko ang galit, kahihiyan at isang nagiyelong takot. Gusto kong sumigaw, sirain ang namang nasa paligid. Sisihin si Kuya Ramon, sisihin ang sarili ko. Pero wala na akong magagawa para balikan ang buhay na mga nawala. Ang bahay ay amoy kandila, halamang natuyo, at isang malansang bakas ng dugo at luha. Nakikilos ang mga tao na parabang nasa panaginip. Umiiyak, nag-aagawa ng salita. Yumuyuko sa mga bangkay. Ang mga mata ni nanay ay parang hukay. Si tatay naman ay nakatayo lang. Nanginginig ang mga kamay at tahimik. Bumalik sa isip ko ang bungbong ng albularyo noong araw ng pagtatapos. Mabuti ka, iho, pero kawawa ka naman. Napakatuwid ng pangungusap, ngunit iba ang ibig sabihin ngayon. Para kaming nagbenta ng buhay at lihim sa kapalitan ng salapi. Ngayon, nagbabayad ang buhay namin ng utang na hindi namin inakala. Mas masahol pa kaysa ang takot ay ang manahimik at magpapabaya. Mas mabigat ang mabuhay at gawin ng tama kaysa umupo at hintayin ang susunod na kuha. Kaya maniwala man kayo o hindi, sa puso ko, nagsimula na ang paghahanda. Maghahanap ako ng lunas, mag-iipon para sa mga gastusin, at hahanap ng paraan para harapin ang manggagamot na iyon. Kahit pa ang landas ay puno ng panganib, mas mabigat ang balakid ng hindi pagkilos, ang mawawala ang lahat ng tahimik. Sa burol ng mga kapatid ko kasama ang pamangkin at misis ni Kuya Ramon, may nangyaring hindi ko inaasahan.
Muli kong nakita ang matandang albularyo na unang kumurot sa dibdib ko noong araw ng pagtatapos. Lumapit siya sa tabi ng nicho. Tumingin sa akin na parang may dalang mabigat na pasya at nagsalita ng dahan-dahan. Na ang bawat salita ay parang bala na tumatago sa puso ko. Huwag ka sanang magalit sa akin, iho. Gaya ng mga magulang mo. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Sobra na ang nangyari. Kailangang matigil na ito. Hindi ako ang nagpaparusa. Gumawa lang ako ng paraan para mas maparusahan sila ng maaga. Napatayo ako roon, parang natagitag. Halos hindi ako makapagsalita. Paano niya nagawang sabihin na ganon? Na siya ang gumawa ng paraan, na parang siya ang may hawak ng timbangan at tayo ang pinapalahok. Naintindihan ko ang galaw ng puso mo, pero bakit ka nandito? Hindi ba't masama yung paraan? Parang kabastusan. Gusto ko lang masiguro ang kaligtasan mo, iho. Ayaw kong madamay ka. Oras na lang ang pagitan. Susunod na ang mga magulang mo at si Ramon. Masakit, oo, pero sa huli, sabay-sabay mo silang panuurin na ililibing. Mag-ingat ka, iho. Sana hindi ka tumulad sa kanila. Pasyensya na kung nakakasakit. Aalis na ako. Matagal siyang naglakad palayo at ako'y nananatiling nakatayo. Tulala. Parang bingi sa panloob na sigaw ng puso ko. Ang mga pangarap na matagal kong binuo, ang diploma, ang paglayo, ang kinabukasan, biglang naglaho sa harap ng isang prediksyon na hindi ko alam kung totoo man o sumpa. Nabura na mga sinasabi niya ang pakiramdam na may maghihintay sa akin sa labas ng dilim. Naiwan lang ako sa isang napakalaking kawalan. Umalis ako sa burol at pag-uwi ko sa bahay, kitang-kita ng paghina ni nanay, tatay at ni Kuya Ramon. Habang dumarating ang hating gabi at sumasapit ang 12:00, nagpunta sila sa altar para manalangin. Para humiling ng awa sa Diyos na pinapaniwalaan nila. Pinanood ko sila mula sa sulok. Hindi makapaniwala na kaya pa nilang magdasal sa kabila ng mga parusang dumudurog sa amin. Parang bulong na panliling lang ang mga ritual na iyon, sabay-sabay. Hindi ko inasahan ang kasunod. Isa-isa silang sumigaw. Baka dahil sa kirot. Baka dahil may hindi nakikitang umahawak sa loob nila. At sabay nilang inalabas ang huling hininga. Biglang bumulagta ang katahimikan. Ang mga kapitbahay at nakikiramay na dumating ay lumapit. Pinulsuhan sila at sinabing patay na. Akala ko titigil na ang mundo ko roon, ang amoy ng kandila. Ang mga halamang panlunas at ng mga luha ay nagalo-halo sa aking ilong. Bawat suntok ng puso ko ay parang nagiging magbigat pang bato. Walang maipaliwanag na sakit ang naramdaman ko. Umiiyak ako ng walang tigil. Hindi dahil wala akong pagmamahal sa kanila, kundi dahil napilitan akong harapin ang katotohanan ng pinili nilang landas. Kinabukasan ng hapon, 8 kabaong na ang sumiksik sa maliit naming sala. 2 araw lang ang burol. 2 araw lang para magpaalam sa mga mukha na araw-araw ko pang sinasamahan. Pinalabing ko sila isa-isa at sa bawat hukay na binubuhat ng lupa ay tila binubuhat din ng mga kamay ko ang bigat ng buong angkan. Paglabas ko sa sementeryo, parang basang sisiw ako. Lupaypay. Nalanta ng araw at luha, naliligo sa pawsa at pagkatalo. Ngunit kahit binaha ng lungkot at takot, may natitira ring maliit na apoy sa loob ko. Isang bagay na hindi pa nasusunog ng mga ritual at hindi pa nabubura ng mga bulong ng albularyo. Hindi ko alam kung paano at kailan, pero alam kong hindi ako pwedeng manatiling tulala habang naglalaho ang lahat. Kailangan gumawa ng hakbang, kahit maliit, kahit mag-isa. Kailangan buuin muli ang sarili ko mula sa abo at ilaan ang bawat hininga para hindi sayangin ang buhay na iniwan nila sa akin. Sa murang edad, iniwan ko ang bahay. Ayaw ko makinabang sa kanila. Hindi ako interesado sa mga pera o ari-arian. Ang gusto ko lang ay maging malaya at magsamay ka para makapagtapos ng kolehiyo. Pero parang tumalikod ang swerte. Parang totoo nga ang sinabi ng albularyo
na ako ang sasalo ng karma. Sunod-sunod lang ang pagkabigo. Walang trabahong tumatagal sa akin. Palaging natatanggal. Lagi akong napapabilang sa mga unang inaalis. Naging sakitin ako. Parang ang katawan ko rin ay nagreklamo sa bigat ng buhay. Sa paglipas ng panahon, umabot ako sa edad na 25 at wala pa rin akong diploma sa kolehiyo. Wala akong planong kolehiyo. Wala ang mga pangarap na matagal kong binuo. Wala na halos anuman kundi ang peklat at alaala. Nabuhal ako sa lansangan at doon ko itinayo ang panimulang pagkatao kong nag-iisa. Nananatili ako matatag sa paninindigan na hindi ko mananatili roon ng permanente. Pero araw-araw, ang kawalan ng seguridad ay pumipiga sa akin. Sinusubukan kong bumalik sa bahay. Baka may puwang pa ang pintuan. Pero ibang mga mukha na ang sumalubong. Ang pamangkin na dati kong kalaro, ngayon tila tagapangalaga ng alaala ng aming pangalan. Hindi ko pinaglaban iyon, hindi ko na sana sinubukan. Wala na akong karapatan. Bumalik ako sa lansangan, tuluyan na. Natutong mamungay sa mga gilid, sa mga bangketa, sa mga istasyon ng jeep, at sa mga supermarket na nag-aalok ng leftover na pagkain, at sa mga simbahan na nagbibigay ng pandagdag na tanghalian. Sumandal ako sa kabaitan ng iba. Mga kaunting limos mula sa nagdadalang tapat na dumadaan. Pamigay ng mga hindi kakilala kapag may piyesta. Hindi ako yumaman, hindi rin ako nilimos sa mayabang na paraan. Natutong mapagkumbaba at tanggapin ang munting biyaya na dumarating. Isang plato ng kanin, isang perasong tinapay, isang takip silim na higaan sa tabi ng daan. Araw-araw, naglalakad ako. Mga oras na walang katiyakan, gabi ng panunuyo sa lamig at ulan. Mga sandaling hawak ang malilit na barya na parabang pedyente ng buhay. Minsan may nag-aalok ng panibagong trabaho pero panandilian lang. Hindi sapat para makapag-ipon o makabalik sa kolehiyo. Minsan, may dumating na mabuti at tumulong ng pansamantala. Nagbigay ng maliit na trabaho at pansamantalang silungan. Ngunit kadalasan, naghihintay lang ako sa susunod na pagkakataon, sa susunod na peraso ng biyaya. Hindi mawawala ang tanong sa dibdib ko, karma ba ito? Bayad sa kasalanan ng pamilya? O simpleng sakuna na sineryoso ng tadhana? Kahit ganoon, hindi ako tuluyang sumuko. Tinanggap ko na lang. Ngayon, napakatanda ko na. 70 taon na ako. Nakatira ako sa isang bahay na puno ng matatandang wala ng ibang aasahan na mag-aalaga sa kanila. Hindi ako nakapag-asawa. Wala akong sariling pamilya. Nabuwag at naglaho ang lahat ng pangarap na dati kong pinanghahawakan. Ang oras at mga taon ang naging saksi at ngayon, mas malinaw na sa akin ang mga pangyayari noon, mas maliwanag ang bawat detalye na noon ay parang malabong panaginip lang. Kapag nakwento ko ang buhay ko noon, ramdam ng nakikinig na hindi ako nagmamayabang kapag binabanggit ko kung gaano kami yumaman. Hindi iyon pagmamalaki. Kinakabit doon ang paninindigang mayabang na nasa altar. At may nahalo ring panlulumong hindi malilimutan. Alam ng mga tao na kinasusuklaman ko ang karangyaan na natikman ko noon. Ang lahat ng kumikinang nakapalit ng lihim at dugo dahil malaking presyo ang binabayaran namin para sa mga ito. Alam ko rin ang sarili ko. Kahit pa dugo ng mangkukulam ang dumadaloy sa akin, hindi ako kailanman sumunod sa mandilim na landas ng kusang loob. Sa paglapit ng muling sandali, may tanong akong inaasam. Kapag tinanong ako ng Panginoon sa kabilang buhay, kapag dumating ang oras ng paghuhukom, anong sasabihin ko? Taas no kong sasabihin na pinili kong taglaguran ang kasuklam-suklam na gawain. Hindi ko pinagpatuloy ang tradisyong pumapasa ng buhay ng iba. Hindi ako naging kasama nila sa pagbili ng yaman kapalit ng kaluluwa. Kung may mabigat akong kasalanan dahil sa pinagmulan, hinarap ko iyon sa paraang alam kong tama, sa pagdistansya, sa pagditiis, sa pagbabayad ng mga pagkukulang sa pamamagitan ng pag-ako sa responsibilidad na hindi ko dapat ipinanganak upang pasanin. Ngayon, habang nakaupo ako sa tahimik na sulok ng bahay na ito, puno ng alaala at ng mga hininga ng kapwa matatanda, ramdam ko ang tagatahimikan na may dalang kapayapaan. Hindi perpekto ang buhay ko, maraming pagkakamali, maraming nawala. Ngunit kung may isang bagay akong pangangatawan, iyon ay ang paninindigan. Hindi ako nagpadala sa madaling yaman. Sa dulo ng lahat, iyon ang ipagtatanggol ko.
na ninais kong maging ibang tao kaysa minimithi ng aking angkan at naghirap ako para panindigan iyon hanggang sa aking huling hininga. Minsan nananaginip ako tungkol sa mga namatay kong kapamilya. Hindi tahimik na alaala lang ang bumabalik, kundi mga panaginip na puno ng tawa nila. Parang tinutuya nila ako dahil sa kahinatnan ng buhay ko. At dahil hindi ako sumunod sa kanila, gising na gising ako sa mga sandaling iyon. Ramdam ko ang pagkitil ng kanilang pagtawa na parang maliit na patalim sa dibdib. Pero kahit gaano kasakit, sinasawalang bahala ko ang mga panaginip na iyon. Alam ko sa kaibuturan ng puso ko na hindi lahat ng mukha sa panaginip ang totoo. May mga anino at demonyong sumusubok man lamang, kumukuha ng pag-asa, magwiwisik ng pagdududa. Kaya kahit pahalata ang panghihiyaw ng alaala at pang-akit na bumalik sa dati, pinipili kong huwag maniwala sa mga iyon. Pinipili kong manindigan sa kaliwanagan at itaboy ang mga ilusyon na gusto kong galatin ang isip ko. Sa ngayon, inaantay ko lang ang oras ko kung kailan ako hihimlay at ako naman ang ipapasok sa kabaong. At alam kong hindi kami magtatagpo ng pamilya ko sa impyerno kasi mapupunta ako sa purgatorio. Di joke lang. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito ngaway klaro.